Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin saglit ngayon ng panibagong kabastusan na naman po nito ni Attorney Harry Roque na sana po ay madisbar na. Okay, so sabi niya rito ayan ipaglaban po natin ang ating karapatan, ipaglaban po natin ang ating saligang batas. Next. Ipaglaban po natin ang mahal nating bansang Pilipinas. Biglang banat, no to dictatorship. Naalala ko lang dati, sa mga Senate investigation, game nung una eh. Hindi ba't kalaunan, bawal na ring dumalo? Pinagbawal na? Dahil po sa nabubutas na sila sa panahon ng yung investigation ni Gordon sa Farmally. Tapos tinira rin ni Daddy Diggs sa personal etong si Richard Gordon. Diba? Now, malala ko lang din, meron pong isang pagtitipon noon ng mga relista na nagkaroon ng dispersal at ang malupit, may mga sinagasaan. Di ba? Kapag ka ikaw ay kumontra noon, nako, asahan mo na sa kulungan ang dampot mo. Magbiro ka, sa kulungan ang ending mo. Ngayon sabi ni Harry Roque rito, panahon na para tayo'y magkasama-sama at maghusga. So ang panawagan niya po ay magsama-sama at humusga na kailangan na raw na ma-terminate si PBBM sa pwesto. Dahil siya raw po ang nambudol sa taong bayan. At yan po ang sigaw daw ng taong bayan ay Marcos resign bago ka namin sisantihin bilang presidente ng Pilipinas. Ang kapal din naman pala ng taba at aligin nito eh. Ang lakas ng loob. Kaya nga po mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, ipakita ho natin yung ating lakas. Diba? Huwag na nating isipin, nakakasya ba tayo doon sa Liwasang Bonifacio. Kung hindi tayo kumasya, importante nagkasama-sama tayo. Diba? May pakita natin yung organic na pagkilos. This is the time to defend our vote. Not just to protect the president, but to defend our decision. Our decision is our vote. Therefore, let's protect our votes. Dapat po ganun ang gawin natin. Diba? At etong mga bastos na to, maswerte nga sila eh. Dahil kung si PBBM po, diktador, katulad ng sinasabi ni Harry Roque, nako, dapat po ito talaga nasa kulungan na. Pero anong ginagawa ng presidente natin? Upset na nga ang taong bayan eh. Dahil hindi na matanggap ng iba, hindi na masikmura ang pambabastos ng mga Duterte Bobo supporters at ng mga Duterte, yung mga DBS, mga Duterte Bastos supporters sa ating Pangulo. Diba? Kaya na-frustrate sila. Yan ba yung diktador? Yan ba yung bangag? Kung bangag ang ating presidente, baka patay na to si Harry Roque sa konsumisyon. Diba? Baka pinadampot na to kay Amy. Ay nako. So ito pa lang makikita nyo na, no? Ugali. Walang prinsipyo sa buhay, isang human rights advocate. Noong 2016, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, 2015, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, laban kay dating Pangulong Duterte. Na kesyo hindi ito dapat na iboto kasi ganito yan. Pero nung congressman na siya at tinawag sa pwesto, at binigyan ng tungkulin, naging SPACs. Nako, masyado na hong nag-enjoy sa kapangyarihan sa Malacanang at eto na nga po ang ending, nagmawala sila sa pwesto, naghangad na maging senador. Mabuti na lamang hindi dinala ng INC, mabuti na lamang olats ang mama. Diba? Dahil kung nanalo to si Harry Roque, naku po, malamang sa malamang, kahilera ito ni Bato de la Rosa. Yung pagkaabogado niya, doon niya gagamitin. Kaya lang, to protect Duterte.
'Di ba? Magaling, mahusay siyang tumanaw ng utang na loob. Ang problema lang kasi rito, wala po sa lugar yung pagtanaw niya ng utang na loob. To the point na manira ng tao dahil hindi nakakuha ng pwesto. Eh unang-una, taong bayan ang hindi ho nagbigay sa kanya ng pwesto. Hindi natin siya binigyan ng boto. Di ba? So dapat pa lamang, dun pa lang, makapag-isip-isip na ito eh. Sabi ni DJ Byron, to protect Maudigs. Tama po. 'Di ba? Ay, shout out kay DJ Byron, Music and Topic TV. Isa ho sa mga katulad nating mga political commentators na siya po ay nasa California. Yan. Gandang araw, Brad. Grabe, 'di ba? Ako nagulat dito eh. Ang ganda ng simula eh. Bandang huli, gitna. Sandwich technique eh. Panahon na para tayo'y magkasama-sama at maghusga na kinakailangan masisante na ang presidente na nagbudol sa taong bayan. Alam niyo ho itong mga walang hiyang mga taga-China, mga maka-China na to, talagang double time talaga sila sa pagsira sa ating presidente. Bakit? Sapagkat yung kanilang amo, ang China, nako, hindi po nila kayang hadlangan ang pagpapalakas ng kapasidad ng ating sandatahan, ng ating AFP. Trilyon ang ibinubuhos po ng Amerika na pondo para sa pag-upgrade ng ating kakayahan. Hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang bilhin. Ibibili natin ang mga gamit pandigma, pangkain na lang po ng Pilipinas, pang-develop na lang ng bansa natin. 'Di ba? Na laging sinisira ng mga politiko. So ang Amerika, after they learned kung ano yung ginawa nilang kapalpakan sa atin, now, double time sila sa pagpapalakas sa atin. Nagkataon na meron tayong common enemy. So sila naman na nakikinabang. Imposibleng walang pakinabang yung mga yan sa China. Diba? Si Duterte na nga lang eh. Tinalikuran niya mismo. Nung siya presidente, 2020 hanggang 2022, tinalikuran niya ang China at pumaling din siya sa Amerika. Pero nung matapos ang presidency, himod-puwet na naman sa China. Ang tanong, ba't nagkaganon? Di ba? 2020, after you realize na wala silang planong tuparin ang 300 mahigit na mga pangakong proyekto sa Pilipinas, mga Chino, lipat sila na naman si Digong sa Amerika hanggang pagbaba niya. Tapos ngayon, back to China na naman. And even 2005, doon nagkakamali, yung kontra din nito si Gloria Arroyo doon sa JMSU. Ayaw niya rin yung ginagawa ng mga Chino dyan sa West Philippine Sea. Pero again, dahil nga po sa pwesto, at talaga namang sinadyang bigyan niya ng pwesto kasi nga po, siya yung maingay noon na kumukontra kay Digong. Kaya nung manalo na pagkapangulo, kinuha ito para tumahimik, tumigil sa pagdadadakdak. Kaya ngayon, eto, maingay dahil hindi po nakakuha ng pwesto kay PBBM. Wala namang kakayanan eh. 'Di ba? Walang kakayanan, husto lang magdadaldal. Grabe, no? Grabe makabastusan ng mga DBS eh. Hindi na sila nahiya na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nirespeto natin siya. Iginalang, sinuportahan, ipinagtanggol. Ganyan sila kawalang kwenta pagdating po sa pagtanaw ng utang na loob. Hindi naman humihingi ng pagtanaw ng utang na loob sa kanila yung tao eh. 'Di ba? Maging ang taong bayan. Bilang pagsoli na lang sana ng suporta ng taong bayan sa panahon nila, magsitahimik sila. 'Di ba? Mind their own business. Hindi yung mambubulabog ng gobyerno dahil lamang sa confidential fund. At malapit na naman po ang October, confidential fund na naman tayo. Magwawala na naman po ang mga to. Dahil malapit na ang halalan. Kailangan